medyo sakit sa damdamin pero may aral naman sa huli, promise. Yan giinggit sa litad may Juan. Si Juan ay isang batang masayahin noong maliit pa siya. Ang nanay niyang si Aling Rosa ay nag-iisa siyang itinaguyod, nagtitinda ng kakanin sa palengke tuwing umaga, nagluluto pa para sa mga kapitbahay sa gabi para lang makabili ng pagkain, damit, at pambayad sa paaralan ni Juan. Nanay, paglaki ko gagawin ko lahat para sa'yo. Lagi niyang sinasabi noon habang tinutulungan si Aling Rosa na balutin ang mga kutsinta at puto. Tuwing naririnig iyon, napapangiti si Aling Rosa kahit pagod na siya. Pero nang lumaki si Juan at pumasok sa kolehiyo, parang biglang nagbago ang lahat. Nagsimula siyang magsalita ng mas mataas ang boses kay Aling Rosa. Nanay, ang bango-bango naman ng bahay. Pwede bang linisin mo ng maayos? Bakit ganito ulit ang ulam? Pwede bang hindi lagi kanin at ulam? Gusto ko ng fast food. Huwag mo na akong pakialaman sa mga kaibigan ko. Hindi mo naman sila kilala. Minsan pa nga, habang nagluluto si Aling Rosa ng adobo, paboritong ulam ni Juan noong bata pa siya, biglang sumigaw ito, Nanay, ang tigas ng karne. Hindi mo ba alam kung paano magluto? At tinanggal pa niya ang plato sa mesa at umalis ng bahay. Naiiyak na tumayo si Aling Rosa sa kusina. Hinawakan niya ang plato na binato ni Juan at bulong-bulong, Juan, anak hindi ko alam kung ano nang nagbago sa'yo. Lahat ng ginagawa ko para sa'yo naman. Isang araw, hindi umuwi si Juan ng gabi. Nag-alala si Aling Rosa at hinanap siya sa mga kaibigan nito. Doon niya nalaman na nasugatan si Juan habang naglalaro ng basketball sa labas, nabali ang braso. Agad siyang dinala ni Aling Rosa sa ospital. Habang naghihintay sila sa doktor, hawak-hawak ni Aling Rosa ang braso ni Juan at sinasabi, Huwag kang matakot, anak. Nandito ako. Aalagaan kita tulad noong bata ka pa. Habang naririnig ni Juan ang boses ng nanay niya, puno ng pag-aalala at pagmamahal, biglang bumagsak ang luha niya. Nanay, patawarin mo ako, sabi niya habang humihikbi. Hindi ko alam kung bakit ako naging ganito. Lagi akong inaalala ang mga problema sa paaralan, sa pera tapos ikaw na lang ang sinisigawan ko. Hindi ka naman dapat pinapahirapan ko, ikaw pa naman ang laging nandito para sa akin. Hinaplos ni Aling Rosa ang ulo ni Juan, wala nang kailangang ipagsorry, anak. Alam kong mahirap ang buhay mo ngayon, pero hindi kailangang ibuhos mo sa iba ang galit o pagod mo. Laging tandaan, kahit anong mangyari, nandito ako para sa'yo. Hindi kita iiwan. Mula noon, binalik ni Juan ang dating mabait at mapagmahal na anak. Hindi na siya nagsasagot ng masama kay Aling Rosa. Tuwing umaga, tinutulungan na niya itong magtinda ng kakanin sa palengke. At minsan pa, nagluto siya ng adobo para kay Aling Rosa, kahit medyo maalat at sabi niya, Nanay, kain tayo. Baka hindi masarap pero ginawa ko ito para sa'yo. Ngumiti si Aling Rosa at kumuha ng pagkain, masasarap lahat ng gawa mo, anak.